Maraming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon, na meron po kaming kakayahan to give, Panginoon. At salamat, Lord God, sa lahat po ng bagay, Panginoon, na inyo pong ibinigay sa amin. Aming Diyos na banal, dalangin po namin sa umagang ito, sa pakikinig po namin ng iyong mensahe. Tunay, Lord God, na kami ay mabago ng iyong salita. Panginoon, hindi kami kayang baguhin ng aming sarili. Hindi kami kayang baguhin, Panginoon, ng sinumang tao, Diyos, o anumang pangyayari. Tanging mga pagbabago lamang sa amin ang salita mo, Diyos. Kaya dalangin po namin sa aming pakikinig ng mensahe mo sa umagang ito mula sa iyong salita. Kami, Panginoon, ay tunay na makaranas ng inyo pong pagtuturo. At tunay na makita namin ang aming sarili sa iyong harapan, Diyos. Maraming salamat po. Dalangin po namin ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa amin, sa aming pagsasagawa ng gawain ito. Samahan po nawa kami, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. May pagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Roma, chapter 6. Roma, chapter 6. Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon ngayong umaga? Sure? Ready po kayo? Amen po. May pagbukas po kayo sa akin. Roma chapter 6 verse 1 to 23. Hayaan po natin yung salita po mismo ng Panginoon yung mangusap sa atin. Medyo mahaba itong babasahin natin. Medyo mahaba po siya pero tuloy po natin. Okay lang, minsan Apo. lang naman. Minsan lang tayo magbasa, no? Sa mga wala pong Biblia, makinig na lang po kayo sa basahin ko po. Roma chapter 6 verse 1 to 23. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo rin ay makakasama niya sa muling pagbuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayo kasama niya. Alam nating si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya't dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng putusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. 15. Ngayong malaya na ba tayong magkakasala dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpapasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin ito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit, salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos-pusong sumunod sa katotohanan na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan.
kung paanong pinapailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala, isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katuwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang binubunga ng mga iyan. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo ay isang buhay na banal, ang ibinubunga nito ay buhay na walang hanggan. 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pinagpala po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid, Shall we continue to sin? Shall we continue in sin? Magpapatuloy po ba tayo sa pagkakasala? Tayo po ba ay mananatiling alipin ng kasalanan? Kapag sinasabi po natin na tayo ay na kay Kristo, tayo po ay Kristiyano, paano natin malalaman na meron pong tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao? Ano ang itsura ng isang taong napawalang sala at binigyan ng bagong buhay kay Kristo? Sa Roma chapter 6 na binasa po natin, hindi lang po dito sinasabi ni Pablo kung ano yung dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Inilalarawan po dito ni Pablo, ipinapakita niya ang larawan ng isang tunay na nakay Kristo. Ang larawan ng isang tunay na Kristiyano, binigyan po siya ng bagong buhay. Siya ay patay na sa kasalanan. May mga verses po diyan. Hindi siya alipin ng kasalanan. Siya ay may bagong buhay sa Diyos. Hindi na siya alipin ng kasalanan, hindi na pinaghaharian ng kasalanan. Siya ay naging alipin na ng katwiran, alipin ng Diyos, at nagbubunga ng kabanalan. Ganyan po inilarawan ng salita ng Diyos o ni Pablo ang isang tunay na Kristiyano. Ngayon ang tanong ko, mga kapatid, does that describe you? Inilarawan ba tayo nun? Balikan natin yun. Inilarawan ba tayo nito? Does it sound something na wala ka o wala tayo? Ito po ba ay parang pag pinakinggan natin ay hindi ako ganyan, hindi ganyan ang buhay ko. Mga kapatid, hindi po mahalaga kung ano yung nararamdaman nyo sa tanong na yan. Dahil kung ganyan po inilarawan ng Biblia ang isang tunay na taong napawalang sala at patuloy na binabago ng Panginoon. Yan po dapat ang ating katangian. Hindi po yung tingin natin sa sarili natin ang may final authority. Hindi rin yung feelings natin, kundi ang salita ng Diyos. At yung mga katangian po na yan, hindi siya description ng isang super Christian o ng mga pastor lamang o ng mga nasa ministry. Yan po ang biblical description ng taong na kay Kristo. Kaya kailangan po nating seryosohin ang tanong, inilarawan ba tayo nito? Does it describe you? Dahil kung hindi po, malinaw po na wala tayo sa Panginoong Kristo. Ang tunay po na pinawalang sala kay Kristo, nakatagpo po siya ng kaligtasan at hindi yun nagtatapos sa justification. Hindi yun nagtatapos sa pagpapawalang sala sa iyo. Ang taong tunay na justified, nagbubunga siya ng sanctification. Unti-unti po siyang binabago. Ang biyaya po na nag-aalis ng guilt ng kasalanan ay siya rin pong biyaya kumikilos sa atin upang sirain ang paghahari ng kasalanan sa buhay natin. Kaya po hindi natin pwedeng laging sabihin na pinatawad na ako kaya okay na, nananatili na ako sa pagkakasala. Hindi ko na kailangan mag-strive sa pamumuhay sa kabanalan. Pinatawad na ako eh. Yan po mismo yung tanong na haharapin ni Pablo sa Roma chapter 6. Dahil pagkatapos po sabihin ni Pablo sa Roma chapter 5, kung saan sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya, meron po siyang conclusion o may maling conclusion na may isip ang mga tao. Since kapag malaki ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya, kung ganun, hindi magpapatuloy na lang ako sa kasalanan ko para sumagana ang biyaya. Yun po ang isa sa maling interpretasyon ng salita ng Diyos. Pero ano sabi ni Pablo? Huwag nawang mangyari. Kung saan sumagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. At sabi ni Pablo, huwag nawang mangyari ang tao, ipagharian pa rin ng kasalanan.
Ngayon po ipapakita ni Pablo ng salita ng Diyos kung bakit ang taong tunay na kay Kristo ay hindi maaaring gawing dahilan ang biyaya upang patuloy na mamuhay sa kasalanan. Unang punto po, tayo ay namatay na sa kasalanan. Naniniwala po ba tayo dito? Dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Romans chapter 6 verse 1, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumagana ang biyaya? Mapapansin natin, objection po yung binibigay ni Pablo dito. At kailangan natin maintindihan saan siya nanggagaling. Balikan natin yung Romans chapter 5, ipinaliwanag po na ni Pablo yung justification, yung pagpapawalang sala. Pag sinabing justification, ginastify ka, pinawalang sala ka. Pinaliwanag ni Pablo doon, ang isang Kristiyano, ang isang taong nanampalataya sa Panginoon, pinawalang sala na siya. At pinaliwanag din po ng salita ng Diyos doon na ang tao ay hindi maliligtas sa kanyang sariling righteousness. Last week po, tinuro sa atin yung righteousness of God. Yung righteousness of God imputed sa atin niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya. So tayo po ay hindi na nakatayo sa harapan ng Diyos dahil mabubuting gawa natin. Tayo ay justified through faith in Christ. At pagkatapos sinabi ni Pablo, kung saan sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya. Isa pong napakagandang statement nito. Pero maaaring baluktutin ang makasalanang puso. Pwede nating sabihin na kung mas marami akong kasalanan, edi mas marami akong pagkakataong makita ang grace ng Diyos. Kaya dito po pinapakita ni Pablo yung malalim na problema. Verse 2, huwag nawang mangyari. Tayo na mga namatay sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa kasalanan? Pansinin natin yung sinasabi ni Pablo. Hindi siya nagsasuggest. Pinapaliwanag niya po na kung hindi po sinasabi ni Pablo na huwag kayong magkasala dahil masama ang kasalanan. Mas malalim po yung argument ni Pablo dito. Ang pinapaliwanag po ni Pablo, kung namatay ka na sa kasalanan, paano ka pa mamumuhay sa kasalanan? Kung sinasabi mong ikaw ay patay na sa kasalanan, bakit namumuhay ka sa kasalanan? Hindi po pinag-uusapan ni Pablo yung behavior, kundi yung identity. Ano ang nangyari sa isang tao na nakipag-isa kay Kristo? Una, tayo ay nakipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan. Verse 3, balikan natin. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Dito po ninawin po natin, hindi po tubig ng mismong baptism yung tinutukoy ni Pablo na magliligtas sa isang tao. Ang emphasis po ni Pablo dito yung union with Christ, yung pakikipag-isa ng isang tao kay Kristo. Ang baptismo po, ang baptism ay tanda po na at tatak ng pakikipag-isa natin sa Panginoon. At ang believer sa pamamagitan ng pananampalataya, siya ay nakikipag-isa kay Kristo. Kaya po ang kamatayan ni Kristo ay may implication sa buhay natin. Verse 4, kaya tayo inilibing na nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan upang kung paanong si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, tayo rin naman ay makalakad sa panibagong buhay. Dahil tayo ay nabuhay na, kasama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay dapat lumakad sa panibagong buhay. Pansinin ninyo, hindi lang po sinabi ni Pablo na kayo ay pinatawad na. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, mabuhay ka ngayon na may panibagong buhay. Ayun po ang ibig sabihin ng grace. Hindi po tayo iniligtas ng Panginoon upang manatili sa dati nating buhay. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para magkaroon lang tayo ng bagong label at manatili sa dating buhay. Tayo po ay iniligtas upang magkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Diyan ba? Handaan po natin yan. Kailangan po natin lumakad sa panibagong buhay na hindi pinaghaharian ng kasalanan. Ang alawang punto po, ang dating pagkatao natin ay ipinako na kasama ni Kristo. Makikita natin yan sa verse 5 at saka verse 6. Verse 6, nalalaman natin ang ating dating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama niya. Verse 5, sapagkat kung tayo naging kaisa niya sa kawangis ng kanyang kamatayan, tiyak na magiging kaisa rin niya sa kawangis ng kanyang pagkabuhay ng muli. Ito po yung napakalaking pagbabago. Meron tayong dating pagkatao at meron tayong bagong buhay kay Kristo.
Hindi po ibig sabihin na nawala na yung posibilidad ng pagkakasala. Hindi po sinasabi ng Diyos na maging perfect tayo. Pero dapat may pagbabago sa ating relasyon sa kasalanan. Amen? Dapat putol na tayo doon. Dapat patay na tayo doon. Dapat hindi na tayo pinaghaharian. Since dominion has been broken, hindi na po tayo o hindi na po ang kasalanan ng may rightful master sa atin. Dapat ang naghahari sa isang Kristiyano ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So unang punto po, tayo ay nakipag-isa kay Kristo sa kanyang kamatayan. Pangalawa, tayo ay ipinako o yung dati nating pagkatao, ipinako kasama ni Kristo. Pangatlo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Dito po dapat nating maintindihan na once na ikaw ay naging Kristiyano, hindi ka magiging tao na wala ng kasalanan. Ang Christian po ay taong hindi na alipin ng kasalanan. You are justified. You are declared righteous sa harap ng Panginoon. Pero dadaan ka dun sa sanctification process. Kaya hindi po porket na ikaw ay na-justified, ikaw na ay automatic na hindi na magkakasala. Ngunit ang isang Kristiyano po, ang tunay na may relasyon sa Panginoon, hindi siya magiging alipin ng kasalanan. May temptation, may tukso, may mga struggles, may pagkahulog, pero dapat may pagbabago. Noon po, maaaring mahal natin yung kasalanan na yon. Ngunit ngayon na tayo ay nakipag-isa kay Kristo, namatay kasama ni Kristo, ipinako sa krus, dapat yung kasalanan na yon kinasusuklaman na natin. Dati tinatago natin yung kasalanan, ngayon gusto natin siyang ilantad sa liwanag ng Panginoon. Noon po, pinaglalaban natin yung karapatan natin na gawin yung gusto natin. Ngayon, tinatanong na natin, Lord, ano ang kalooban mo? Kaya po ang isang tao na nagsasabing siya ay Kristiyano pero ang kasalanan ay patuloy na nagdidikta sa kanyang buhay, kailangan po nating suriin. Seryosong suriin ang ating spiritual na kondisyon sa harap ng Panginoon. Dahil ang grace na tunay na nagliligtas ay hindi grace na iniwan tayo alipin ng kasalanan. Pang-apat, tayo po ay binuhay kasama ni Kristo. Kita natin yan sa verse 8, verse 9, and verse 10 ng Roma chapter 6. Ang ideya po na tayo ay buhay kay Kristo ang nagdadala kay Pablo sa kanyang ikalawang pangunahing punto tungkol dun sa bagay na magpapatuloy ba tayo sa kasalanan. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi mo maaaring gawing lifestyle ang kasalanan. Ang pagkamatay at pagkabuhay na kasama ni Kristo ay hindi lamang isang doktrina dapat po nating malaman. Ito ay isang katotohanan na dapat makakaapekto sa paraan ng ating pamumuhay. Punta po tayo sa pangalawang punto natin. Tayo po ay buhay sa Diyos. Dapat ba tayo mamuhay sa kasalanan? Hindi, dahil tayo ay buhay sa Diyos. Verse 11, ituring ninyo ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, ngunit buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yung salita po na ituring, sa ibang translation, recon it o count it as true. Consider it. Ibig sabihin, panghawakan mo, paniwalaan mo, ituring mo, panindigan mo. No? Napakahalaga po ng salita na yon, na ikaw ay patay na sa kasalanan at mamuhay ka ayon sa katotohanan kung sino ka kay Kristo. Kung tayo po ay nasa Panginoon Kristo, tayo ay patay sa kasalanan at buhay sa Diyos. Unang point natin dito, huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan. Paano natin gagawin ito? Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan. Verse 12. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Pansinin niyo yung salita, huwag ninyong paghariin ang kasalanan. Ibig sabihin, may kasalanan pa, tama? Pero hindi siya dapat maghari. Hanggat nandito po tayo sa lupa, dito sa mundo, na makasalanan, meron at meron pong kasalanan. Pero dapat hindi na siya naghahari. Kaya tanungin natin yung ating sarili. Meron bang kasalanan na ayaw kong bitawan? Kaya natin suriin po na salita ng Diyos yung mga puso natin. Meron ba akong kasalanan na matagal mo nang alam na mali, pero pinoprotektahan mo pa rin?
Ano yung mga kasalanan na lagi mong sinasabi na ganito talaga ako, Lord eh? Ito na ako. Kasanayan ko na po eh. Ano ang kasalanan na kapag walang nakakakita ay ginagawa mo? Ano ang mga kasalanan na ayaw mong tawagin kasalanan dahil masyado mo nang minahal? Tanungin po natin ating mga sarili, mga kapatid. Ginagamit ba natin ang grace ng Diyos bilang comfort? O ginagamit natin ang grace ng Lord bilang excuse? Malaki po ang pagkakaiba. Ang nakakaunawa ng tunay na grace ng Diyos, tunay na tumanggap sa kahabagan at awa ng Diyos, ay magsasabi na, dahil napakalaki ng biyaya ng Diyos sa akin, ayaw kong abusuhin ang biyayang iyon. Isipin niyo ang taong gumawa ng mabuti sa inyo. Magagawan pa ba natin siya ng masama? Di ba hindi po? Ganon din po ang ating Panginoon. Pangalawa, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Verse 13. Huwag ninyong iharap ang inyong mga sangkap sa kasalanan o inyong mga katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kalikuan, kundi iharap ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga buhay mula sa mga patay. Present yourself to God. Yung katawan mo, yung pag-aari mo, yung mata mo, yung bibig mo, yung kamay mo, isip mo, oras mo, maging yung private life mo. Yung buhay mo kapag walang nakakakita, lahat pong yun ay dapat para sa Panginoon. Hindi lang every Sunday, hindi lang kapag nasa church o nasa ministry. Your whole life belongs to God. Sabihin mo sa katabi mo, your whole life belongs to God. Verse 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi dapat mag-ari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Ang argument ni Pablo dito, dahil nasa grace ka, dapat hindi na mag-ari ang kasalanan sa iyo. Grace is not permission to sin. Meron ba? Grace is liberating. Hindi nalagay. Wala. Okay. Grace is God's liberating power that brings us out of sin's dominion and into Christ's worship. Ang kagandahang loob po ng Diyos ay hindi lisensya para tayo po ay mamuhay sa pagkakasala. Ang grace ng Diyos ay lisensya para tayo mamuhay ng banal. Para tayo po ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon. Pero hindi siya lisensya para magpatuloy ka sa kasalanan. Pangatlo, tayo ba ay magpapatuloy sa pagkakasala? Hindi. Dahil tayo ay mga alipin ng katuwiran. Verse 15. Ano ngayon? Magkakasala ba tayo sapagkat wala na tayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari. Pareho po yung objection ni Pablo at parehong sagot. Grace is not license. Ang grace ay hindi lisensya para magpatuloy sa kasalanan, rather ito ay lisensya para mamuhay sa kabanalan. At ipapaliwanag po ni Pablo kung bakit. Una, alipin tayo ng ating sinusunod. Yung slavery illustration po ni Pablo, napakasimple lang sa verse 16. Hindi pa ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihaharap ang inyong sarili bilang mga alipin upang sundin siya? Kayo'y mga alipin ng inyong sinusunod. Napakasimple nung illustration ni Pablo. Kung sino ang sinusunod mo, siya ang iyong master. Kung sino o kung anong sinusunod mo, yun ang hari mo. Yun ang master mo. At dalawa lamang po ang direction. Wala pong gray area. Either ito ay sin o righteousness. Ito po ay puti o itim. Sino ang sinusunod natin? Ang Panginoon o ang ating sarili? Ang kasalanan o ang katuwiran? Ang buhay po ng tao hindi siya neutral. Hindi tayo independent. Lahat po tayo may pinaglilingkuran. It's either ang Diyos o ang sarili o ang kasalanan natin. Pangalawa, dati tayo ay alipin ng kasalanan. Verse 17. Ayan po yung dati nating kalagayan, pero may magandang kasunod sa verse 17. Ngunit mula sa puso ay naging masunurin kayo sa uri ng aral na ipinagkatiwala sa inyo. Meaning to say, mga kapatid, may transformation. May bagong obedience, may bagong heart. Hindi lamang siya external religion. Ang ginamit na word doon, from the heart, mula sa puso, naging masunurin kayo sa uri ng aral na ipinagkatiwala sa inyo. Verse 18, at yamang pinalaya na kayo mula sa kasalanan, kayo'y naging mga alipin ng katuwiran. Ito po yung Christian freedom. Ito yung kalayaan natin mga Kristiyano. Hindi yung pinalaya na ako, gagawin ko ng gusto ko. Hindi po.
Dahil pinalaya ako mula sa kasalanan, kailangan ako ay maging pag-aari ni Kristo. Pinalaya ako mula sa kasalanan upang maging pag-aari ni Kristo. Tuloy natin, ang tunay na kalayaan. Yan. Ang tunay na kalayaan ay kalayaan upang sumunod sa Diyos. Ito ba'y napakagandang paradox ng Christianity. You become free by becoming Christ's slave. Tayo ay pinalaya upang tayo maging alipin ng Panginoong Kristo. Ganda ng paradox, no? Dati gusto ko ito, ngayon ano ang gusto ng Diyos? Yun po yung isang taong pinalaya na at naging alipin ng Panginoong Kristo. Ganun na siya mag-isip. Dati ito yung gusto ko, ngayon ano ang gusto ng Diyos? Ito ang desire ko dati. Pero ngayon, dahil ako'y alipin ni Kristo, Lord, baguhin niyo po yung desire ko dito. Dati wala tayong pakialam kung tama o mali. Ngayon, gusto na nating mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Yan ang tunay na freedom. At yan po ang katayuan ng isang Kristiyano. Pang-apat, maging masigasig sa katuwiran. Sabi mo sa katabi mo, maging masigasig sa katuwiran. Verse 19, kung paanong iharap ninyo ang inyong mga sangkap na alipin ng karumihan at ng katampalasan, gayon din naman, ngayon ay iharap ninyo ang inyong mga sangkap o mga buhay na alipin ng katuwiran na humahantong sa kalagayan. Active po yung command, hindi siya passive. Iharap ninyo. Ano sa ibang translation niya sa English? Iharap ninyo ang inyong mga sarili. Command siya, active command. So pagdating sa sanctification, sa pagbabago, sa patuloy na pagpapaging banal sa atin, hindi tayo dapat maging passive. Active command siya. Ang Diyos po, siya yung gumagawa ng sanctifying work. Pero tayo po ay tinatawag na sumunod, lumaban sa kasalanan, umiwas sa tukso, magpakababad sa salita, manalangin, magsisi, magpakabanal at ialay ang sarili sa Diyos. Yun yung ating duty. Yun yung command na dapat nating sundin. Kailangan nating sumunod, lumaban sa kasalanan, umiwas sa tukso. Magbabad sa kanyang salita, manalangin, magsisi, magpakabanal at ialay ang sarili sa Diyos. At ito pong mga bagay na ito, hindi natin siya gagawin o hindi siya ginagawa para bilhin yung salvation. Ginagawa natin siya dahil tayo ay iniligtas na ng Diyos. So, grace produces obedience. Pag tayo ay tunay na nakatagpo ng grace ng Panginoon, ang bunga po nito ay pagsunod. Kagaya pa nung inawit natin kanina, kung tunay mong natagpuan ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon, ano yung sabi doon sa bridge? Meron siyang longing na manatili doon sa presensya ng Panginoon. Diba? Hangad ko lang manatili o mamalagi sa presensya. Grace produces obedience. Pang-apat po, ang kasalanan ay humahantong sa kamatayan. Dito po tayo dadalhin ang salita ng Diyos sa final contrast. Verse 20. Sapagkat noong kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo ay malaya tungkol sa katuwiran. Noon, hindi tayo interesado sa katuwiran. No? Gusto natin yung, mas natatawa pa nga tayo pag masama yung ginagawa, di ba? Pagkatapos tinanong ni Pablo, ano ang pakinabang sa inyo nung tinanggap ninyo? Ano ang pakinabang na inyong tinanggap noon mula sa mga bagay na ngayon ay kinahihiya ninyo? Kumbaga, pag pinaraphrase natin, ang ganda ng tanong ni Pablo, anong napala mo sa kasalanan? Ano ang napala mo sa paggawa ng kasalanan? Ano ang binigay sa iyo ng kasalanan? Maybe pleasure for a moment, maybe satisfaction, escape, no? Pride, lust, pera, pwede, control, approval, revenge, pero anong end? Marami tayong natanggap sa kasalanan, pero anong end? Anong napala natin? Verse 21, ang wakas ng mga bagay na iyon ay kamatayan. Yan po ang problema ng kasalanan. Sin always promises more than it can give. Ang kasalanan, nangangako siya ng pleasure, pero ang binibigay niya sa atin pagkaalipin, slavery. Nangangako siya ng freedom, pero ang ibibigay niya sa iyo bondage. Nangangako siya ng satisfaction, pero mag-iiwan siya sa iyo ng emptiness. Nangangako siya ng life, pero ang dulo ay kamatayan. Totoo po ba ito? Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May wages po ang kasalanan. Ang
Ang kasalanan na hindi maliit na bagay, hindi siya simpleng mistake. Ang kasalanan ay rebellion against the Holy God. At ang rebellion against God has a just consequence, and that is death, kamatayan. Hindi lamang siya physically death o physical death, kundi ultimate separation from God under His judgment. At yan po yung direction ng kasalanan. Diyan papunta ang kasalanan. Yan ang mapapala natin sa kasalanan, pagkahiwalay sa Diyos. Spiritual na kamatayan. Ngunit hindi po doon nagtatapos yung verse 23, no? Sapagkat kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pansinin niyo yung contrast. Yung kasalanan may kabayaran, pero ang binigay sa atin ng Diyos ay libre. Regalo, biyaya. Ang sin nagbibigay siya ng kabayaran, nagre-require siya ng kabayaran, pero ang Diyos nagbibigay siya ng regalo. Yung kamatayan, in-earn siya. Earn siya ng isang taong makasalanan. Pero yung eternal life, buhay na walang hanggan, ibinibigay siya ng libre. Hindi po natin kinikita ang eternal life. Hindi natin ito mabibili. At hindi natin ito deserve. Kaya siya grace. Saan po natin matatagpuan ang buhay na yon, ang grace na yon? Walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo na ating pong Panginoon. Dito po natin makikita na pag pinagsama-sama natin ang lahat, ano ang ginawa ng Diyos sa isang tao? Ano ang ginawa ng Diyos? Nakipag-isa tayo kay Kristo. Tayo po ay namatay kasama niya. Tayo po ay nabuhay kasama niya. Pinalaya tayo mula sa dominyo ng kasalanan at ginawa niya tayo ang kanyang mga alipin. At dahil po dito, ano po ang dapat nating gawin? Short niyo muna. Dahil dyan, sa mga ginawa ng Panginoon sa atin, ano po yung dapat natin gawin? Ano yung dapat response natin? Huwag hayaang maghari ang kasalanan. Huwag ialay ang katawan sa kasalanan. Ialay ang sarili sa Diyos. Iharap ang katawan sa katuwiran at mamuhay sa kabanalan. Dahil po tayo iniligtas ng Diyos, dapat po tayong mamuhay bilang mga tao na kabilang niya. Dahil tayo ay binuhay na, dapat tayong mamuhay ang parang buhay kay Kristo. Bilang conclusion po, balik tayo dun sa tanong na sinimulan natin. Nilarawan ko ng Roma o ng salita ng Diyos, yung taong na kay Kristo. Siya ay may bagong buhay, patay na sa kasalanan, buhay sa Diyos. Hindi na siya alipin ng kasalanan, hindi na siya pinag-aarian ng kasalanan. Siya ay alipin na ng katuwiran, alipin ng Diyos at nagbubunga ng kabanalan. At tinanong natin, does that describe you? Nais pong sabihin sa atin ang salita ng Diyos na hindi tugma sa bagong buhay kay Kristo ang patuloy na pamumuhay sa kasalanan. Kung ikaw ay na kay Kristo na, meron kang bagong identity. May bago kang master, may bago kang buhay, at meron kang bagong direction at dapat may bunga. Kaya ang tanungin po natin, hindi yung kung nagkakasala pa ba ako. Kasi lahat po tayo may natitirang kasalanan. Pero ang mas mahalaga nating tanungin, naghahari pa ba ang kasalanan sa akin? Ako ba'y pinaghaharian pa rin ang kasalanan? Ako ba'y control pa rin ang kasalanan? May kasalanan ba ako pinoprotektahan? Ayaw bitawan? Ayaw ilantad? Matagal ko nang alam na mali pero minahal ko na. May kasalanan ba akong ginagawa kapag walang nakakakita? At kapag tayo ay nagkakasala, ano yung response natin? Repentance o excuse? Brokenness o justification of ourselves? Hatred of sin o love of sin? Ang pinakamapanganib po, ginagamit natin ang salitang grace para lumapit kay Kristo. Ginagamit din natin ang salitang grace para makaiwas sa repentance. Sabi po ng salita ng Diyos, wag nawang mangyari, wag nating abusuhin ang biyaya ng Diyos. Tama. Yan. Ang biyaya ng Diyos ang nagligtas sa atin mula sa guilt ng kasalanan at kumikilos sa atin upang tayo mapalaya mula sa dominyo na ito. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi pahintulot upang manatili tayong alipin ang dati nating Panginoon. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi lisensya para tayo ay magkasala. Kung sakaling tayo man ay mahulog, magkasala, hindi po ibig sabihin na wala ng grace ng Diyos. Tayo po ay tumakbo kay Kristo. Magsisi tayo, umamin, lumaban, at magpatuloy.
Dahil ang tunay na Christian life ay hindi buhay na walang laban sa kasalanan. Ito ay buhay, yan ba? Ito ay buhay na may patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan dahil binago na tayo ng biyaya ng Diyos. Huwag po nating i-comfort yung sarili natin sa pamamagitan ng pagsasabing Christian naman ako. Dahil yung Roma chapter 6 na pinag-aralan po natin, hindi po isinulat para bigyan tayo ng false assurance. Isinulat yon upang ipakita kung ano ang nangyayari sa taong na kay Kristo. Kaya seryosohin po natin yung tanong, does that describe you? At kung makita natin ang ating kasalanan, ang sagot po natin ay hindi kailangan kong ayusin ang sarili ko bago lumapit sa Diyos. Kung nakikita po natin na meron tayong kakulangan dun sa bagay na yun, lumapit tayo sa Panginoong Kristo. Tayo po ay magsisi, confess natin yung ating kasalanan, humingi tayo ng forgiveness, humingi tayo ng kalayaan at pagbabago. Tandaan po natin mga kapatid, yung gospel, yung mabuting balita ng Diyos ay hindi lamang po naiiwan dun sa Jesus died so you can be forgiven. Ang gospel po ay Jesus died and rose again so that those united to Him would die to sin and live to God. Iyon po ang heart, ang puso ng gospel. Si Jesus na namatay at nabuhay muli para ang lahat po ng nasa Kanya ay mamatay sa kasalanan at mamuhay para sa Diyos. Ang tanong po ni Pablo muli, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang sumaganang biyaya? Ang sagot po natin, huwag nawang mangyari. Dahil tayo ay namatay na kasalanan, sa kasalanan, tayo ay binuhay sa Diyos, pinalaya mula sa pagkakalipin, tayo po ay tinatawag na mabuhay para sa Diyos. Bilang pamuli po. Ay, hindi, wala. Wala na pala. Ang tunay na biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagpapawalang sala sa makasalanan. Binabago po nito ang relasyon ng makasalanan sa kasalanan mula sa pagkaalipin tungo sa kalayaan upang mamuhay para sa Diyos. Kung tayo po ay na kay Kristo, nakikita ba natin yung buhay natin bilang bagong buhay na inilalara sa Roma chapter 6? Kahit kung lahat ay mananangin. Ama namin Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin at pagpapakita sa amin, Lord, ng aming kalagayan sa iyong harapan. Panginoon, O Diyos, Ikaw po yung nakakakita sa puso namin. Wala kaming kakayahan malaman yung puso ng bawat isa. Kung sino yung seryoso at hindi, Panginoon. Hindi din namin trabahong alamin yun, Panginoon. Hindi makita namin yung aming sarili sa harapan mo. Kung kami pa ay karapat dapat tawagin na iyong mga lingkod. Salamat sa iyong salita na patuloy na nagpapakita sa amin ng mga bagay na wala kami, Panginoon, na hindi namin kayang gawin sa sarili namin lakas. Na siyang nagtutulak sa amin, Panginoon, para umasa lagi sa biyaya mo, Panginoon. Panginoon, itago niyo kami sa ilalim ng iyong kagandahan loob. Patuloy niyo po kaming baguhin ayon sa iyong wangis, ayon sa iyong kalooban ng Diyos. Ayon sa kung paano mo kami nilalarawan, Panginoon, sa iyong salita. Tulungan mo po kaming mamuhay, Panginoon, ng nagbibigay ng kaluguran sa iyo sa lahat ng pagkakataon. At lagi namin ipaalala sa aming sarili na kami hindi na alipin ng kasalanan. Kami ay alipin na namin, Panginoon. Nararapat lang na mamuhay kami sa kabalalan, lumaban sa kasalanan, Panginoon. Mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo. Ikaw lamang po ang kailangan ng bawat isa sa amin, Diyos. Hindi namin kayang baguhin namin sarili. Kaya sa pamamagitan lang po ng awa mo. Kaya dalangin po namin, Ikaw po, Diyos, ang patuloy na kumilos sa amin sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu at ng iyong salita. Continue to use this church, Panginoon. Naging yung mga kamanggagawa namin, Panginoon. To faithfully proclaim, Panginoon, ang tunay mong katotohanan sa bawat isa na dapat mong makarinig. Maraming salamat po sa oras sa ito, Panginoon. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa at mangyari po nawa, matapos po nawa, maganda mong plano sa amin. Maraming salamat po sa patuloy namin discussion, Lord. Dalangin po namin ang patuloy niyo pong pagtuturo sa amin. Salisipin niyo kami at patuloy niyo kami baguhin. Maraming salamat dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.